Hey guys, this is Exotalk, and today we will be discussing about house construction. I am Engineer Gel. I am Engineer Shell. And I am Engineer Job. Sige. Magsuyat na guys, okay? So, first question is, what are the key stages of building a home and how long does each typically take? So the first is the planning and design, the permits and the construction, and of course the post-construction. So sa design phase na to, it really depends sa client, no, of course. So it will typically run into up to 3 months. So ang uban po kay mo take na siya up to 1 month. So Depende ra jud na sa yes, depende ra gyud siya. So we have sa design. yes, we have a client before na 1 month na okay na tanan yung design. Oh, so depende ra jud na siya sa client, no, of course. And then afterwards, so the design is all set na siya. So ako na siya, i-forward na po na to siya sa for the drawing plans. So, ang drawing plans mo take na siya up to 2 weeks because we have also allied professionals. So, unsa ang difference sa atong first nga design thing from the drawing plans? Unsa ang difference? Ang difference actually na is ang ilang layout. So, because we have na clients, no, nasa first at hand, nasa kanang initial plans and layouts, and then if mag-browse sila sa internet, makita mo sila most especially sa Pinterest. So mga inspiration. Change din nila ang mga decision about sa ilang design sa balay. Of course, so mo na siya mo drag yun sa time. Okay. Yes. Ang pag-change sa design. Mo change silang design. So of course, di ba, if mo change silang layout, then naman uban sa client na change silang layout, then gusto sa sila at the same time na may perspective. So it will take time man sa pag-model, di ba? Render. So mo na siya, abot siya o mga 3 months. Then afterwards, kay drawing plans, sa kanang drawing plans, may use po na nato siya for permits na. Permits processing na nato. Then ang permits processing po, kay depende po siya if ever ang imuhang lot sa client. So like kaning sa permits daw na ang pag-design ani like Yes, daw na na design. siya. All set na siya. So next Stage, yes, is the permits. Then ang permits processing na niya kay muna na siya ato ang mga i-comply na nato ang mga pansa local requirement. Yes, local requirement. So part to ang plans sa requirements. Yes, plan part yun na siya currently. And then of course, can we have the kanang building permit, so we can start the construction. And then the construction side, kay depende po na siya sa floor area po sa house. So usually if below 100 square meter lang ang house, kay we can actually build it for us short of 6 months. So all in na siya. And then above that, so 6 to 8 months, 100 to 200 square meter. And then more than those floor area, so mo drag po ang iyang time sa pag-construct. Then afterwards, so we have our post-construction. So atong post-construction man good is mo na siyang warranty workmanship na to. So for instance, na mga minor lang na mga changes or na ikon sa house, so exact communicated. Okay, next question. So what are the most important factors to consider when designing a family home? The most, for me lang ha, kay aside from its aesthetic, kay kuan kanang, given naman na siya kay kanang mamumugid na makita sa kuan, sa gawa sa balay, mausad na kanang gusto lang sa kuan ba, sa client ba, ang say makita nila. So, para sa ako, ang pinaka-importante is ang structure good sa balay, bali ang iyang bones, ang iyang foundation, kung kanang kuan ba siya, safe siya, stable, and is able to withstand kanang any loads or tension in the future, kay kanang para naman po sa safety gani sa ato ang client na mumuyuan ng balaya. Also like earthquakes. Yes, and, earthquakes. And fire, no? What unexpected costs should homeowners be aware of during construction? During construction. So
Actually, sa mga changes triggered niya is, number one is the upgrade of materials, di ba? Okay, along the way, most especially if nanata sa architectural works, so the clients would really change into higher end finishes. So that would be a bigger factor. So of course, and then also aside from prior to construction, so they will also have to see that they have to pay the permit fees, sa government fees, and actually the total contract price would really depend on the fees would really depend on the total construction cost. Okay. So, muna, permi murag malimtan sa mga client nga na permit fees, mga inana. Yes, but sa sa Hexacon, kay kwan man, we allow reimbursement man, so no need to worry na siya. Okay. Okay, next. So, what are the most durable materials for different parts of the house? Aside from the cement, we all know man nga there are different kind of cement for different kind of works, for architectural works and structural works. Ang karon lang, I just would like to highlight the blocks that we are using right now. That's the EcoCast. Kung ano siya kanang i-compare lang nato siya sa CHB kay or the normal CHB kay mo man siya ang kanang marag same size and same siya o kanang naong ba, pero unlike CHB ang atuang EcoCast nga gigamit karon is sa durability wise durable gid siya kay compact then so high strength pud siya, that's 700 PSI, unlike sa kanang CHB nga nara sa 220 to 230 PSI. Nya, being said, maka-less sa gasto kay kanang tungod kay compact siya, less na sa ang breakage niya. Nadugay gid kay siya mo kuan mo break. Nalaban mo siya i-grind kung mag-cut ka. Then, kanang... So, nindot yun ng EcoCast. It's strong siya. Yes, oo. Then, sa pag-install sa niya kay, kuan mo siya, Lego light mo siya, nga kanang stackable ra siya, then napod siya, kanang interlocking nga kanang kuan features niya. Kanang, another thing sa nga akong ganahan sa EcoCast kay, kanang no plastering, dili na siya kinahanglag plastering, kuan siya, skin coat, ready na siya. So, makasave ka sa time, makasave ka sa labor, makasave ka sa plastering nga mo consist of cement, sand, nya makasave sad ka sa kanang imuhang manpower cost. And lastly, ang ako pinakaganahan niya kay kanang iyang resistance sa heat, kay kainit na ra ba karon no? Grabe ang ako apartment ay sa HB na siya. Alis nga, gitang init, inigabot na po. Whereas ang EcoCast kay kanang grabe gid yung resistance sa yes. Okay, So, nice. Pro EcoCasted. Okay, so kana in share for most durable or napagay kana i-share. I think Kana. usual Kana. Can you share some common issues that arise during construction? Like, unsa ang mga kuan na batian ni oy. Or like, sa yugni. Alam mo? Ako na lang poll nga, wala ibalhin ba sa PL? Kato. okay. Kuan. Long story, mabuto So, siya. what's a common issue ni? Or Dili siya common. I'm more pero- specific, like, Oo. unsa mo? Ano na lang, ang common issue, ako ang kay kanang pag-purchase sa mga tiles kay Mabuo. oo, ay breakage. So, i-consider din mo ang percent sa breakage. And kanang mga percent sa mga siruho. Kanang siruho mo na siya kanang mga corners nga. For example, na ay column diha, nga ni si Will. So, Oo. siruho na siya. Or Ay, balik kung sa zero. siruho kanang murag gamay. Kanang kinahanglan mo siya ikat. Ang Dili tile siya kailangan- ibuhok ba? Murag Oo. gamay siya na piece. Kaya butang ni mo So i-cut pa nimong tile para mo fit na dira. Oo, nga kanang most especially if ang tiles kay naay pattern. So ang kanang imuhang nakat nga kuan part dili na nimo siya magamit. Oh, okay. So, So sayang. aside sa breakage, wastage po na siya. So kanang mo na siya nga kanang yun sa nako siya pag-solve sa ako ang experience Oo. kay kuan lang hands-on lang yun then
kanang coordinate na gid ka sa foreman if kumusta man ni siya kuwang ni siya. Mura na akong gibuhat niya as much as possible. Kung kaya sa akong time, palitan na yun ako. Oo. So, ni chika pud kan atong other day katong nagsuyat nga ano to? Like important nga mo order o ma-ask you ka ahead for materials na Yes. kulang kay. Oo, kay. Kasi if on the day dugay pa maabot, nga mga Wow, that's my second point unta kay Deliveries. kanang makuhan magud, ma-delay magud atong construction. So dapat mag-forecast kidaan og kanang bisan og 1 to 2 weeks ahead or even a month. Gabi, But ay. especially if kanang sa structural phase kay as fast magud ang structural phase good. So mga kapilya, semento, blocks na i-forecast niyo sa daan. If naay kabutangan sa site, magbutang na kadaan kay para tuloy-tuloy sa kuan ang trabaho pag-construct, sa yeah. mga tao. Okay. So, motto for common issues or napakay ka na i-add for common issues? Alright? Umangod ang sa imong ko. Masa to for now. Okay. Kuman sila. Okay, next question. So, what are the biggest challenges homeowners face with permits and regulations? So actually, the very common is the complexity of the regulations. Most especially if naas ang lot kina siya sa subdivision. So each subdivisions man good, kay they have different construction guidelines. Then prior to proceed sa ato ang local government for building permits, kay we need to comply the requirements that needed to be submitted sa ato ang subdivision. So we have the pre-approval plans para they can also issue us the authority to construct. Kay that's one of the requirements man po for our local government. So with that, kay as I have mentioned no, na different ang ilang mga construction guidelines. So complex kay siya. So, different ang construction guidelines sa mga lahi-lahi nga subdivision. Kailangan yung subdivision. So, it would really drag a time. So, mo extend pa yun siya pila ka months, most especially. Unsa ang common reason nga ma-delay siya? Unsa kind of rule or I actually man good, kinamay, for instance, na isa ka subdivision no, that we have encountered na gusto sila naka A3 tanan, then naka complete plans na. So, dili sila mo prior checking sa soft copy lang, gusto sila mag-print out. A3 nga bond Yes, paper? A3 jud nga. So, mo na siya, mo take time good siya. So, we have the, katong, lang recent client lang po, di judge siya of time. So, what a siya, learning experience. So, then, of course, kay homeowners, sad baya ang ilahang mga consult. Dili sad always na-upload ang mga construction committee sa subdivision. So, mo na siya, mo take time siya. And then, ay sa miss. Unsa ang reason nga mo take time? Unsa mo imong pasabot nga most of the time ang homeowner and wala ang yes, kay kuan. Naman gid siya ang pagi sa atong subdivision, no? So, we have construction guidelines that we need to comply. And then, afterwards, kay i-approve po na sa ilahang HOA, Homeowner Association, naala sila yung mga construction committee na to approve your pre-approval plans prior katagaan o kan authority to construct or notice to proceed. Okay. So, inana siya. So, diha lang nga phase kay mo take na siya og time and then mo go pag ita sa local government and sa local government po depende ra po sa cities or municipalities if unsa ka paspas ang ilang kana pag-approve kaya of course may depend na sa time availability sa ilang mga engineers, architect na mo check dito. Then we have three kanang local government agencies na mo handle ana. So first we have the city planning and then we have the building officials. Office of the building officials, sorry. And then we have the fire. So Bureau of Fire. So what na siya. Okay. Sige, so mo to ang biggest challenges sa permits Yes, and hopefully regulations. kuan siya. Masabtan siya sa atong Okay, so for last question for the both of you. What is the biggest piece of advice you'd give to anyone dreaming of building their own home?
I'll go first. Okay. Okay, go! Ay, nakakatawa. Kasi paras may ganda. Actually, we're on same. Hindi pa tayo. Okay. My biggest Biggest advice. advice na ko sa kanang mga home dreamers kay is to get really a contractor. Dili kay magkanang kuandra, magkanang si tawagan na DIY? Yeah, DIY construction Yeah. kay if gusto jud ka nga kanang last long imong balay, kinahanglan siya i-design og tarong structural, architectural, electrical, plumbing kay kanang sa imong naman sa safety and sa kanang kuan. Sa Sa kahapsay. lifespan sa imong Mao house. jud. True. Safety Okay, thanks, first. Shell. Okay, Miss Jo, so unsa imong biggest piece of advice for So- anyone dreaming of building their own home? Okay, so aside sa gimension ni siya, kaya of course, no, so we have to, you prepare yourself, so most especially sa funds. budget. Kay, what if, you have really find a contractor, and then they will said na, kani siya na house, kay, it will, cost 5 million, and then, from kuan ay napade siya mga other kuan unexpected mga surprises Yeah. na cost. Yeah. So ayun na lang pag-prepare po og 5M. So kung ganahan if gusto jud kay imong maximum jud na kuan kay 5M ra ang imong house, so gusto ko na 5M na. So kuan na lang ka magpa-design na ng house na worth 3M. At least na kay mga 2M kay of course di ba kay ang house construction itself kay mo naman nga siya ang price sa house lang yun. So, walay labot pa ang fence. Okay. So, daghan pa kayo consider na napakay gusto. After sa pag-construct ba yan sa house, if okay na, mupalit na kag mga furnitures, kaya of course, di mo na siya okay sa house construction. Okay. So, mana kong advice ay lahat. Okay, thank you, Engineer Shell. Thank you, Engineer Joe. So that concludes our episode for today. If na may questions, guys, asan niya upload? I-comment lang niya or i-comment, no? Asan man i-upload? Comment. Comment down below. Comment lang para amo na niya i-answer sa next episode. Hopefully magka-next episode named Exo Talk. Bye! Bye!